Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Matagal ko na pong napapakinggan ng mga kwento ninyo. Kaya naman po lagi akong nag-aabang ng mga bagong storya ninyo. May mga storya po kasi kayo na nakaka-relate po ako. At ito nga po ako ngayon, nagbabaka sakaling marinig ko rin po sa channel ninyo ang kwento ko kung saan napilitan akong gamitin at aralin ang kakayahang naman ako pa sa mga magulang ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Thea. Isa po akong commercial model at influencer. 34 na po ako ngayon. Pero ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay nangyari 9 na taon na po ang nakararaan. Ulila na po ako sa mga magulang, kaya namumuhay po akong mag-isa. Aminado po ako na sobrang lungkot ko po noon. Tanging ang tumatambay na manager ko lang po ang araw-araw na nakakasama ko sa bahay. Kaya nga po naisipan kong magpahanap sa kanya ng kasambahay na makakasama ko. Tito Nel, nabuburyong na po ako sa buhay ko. Ayoko ng ganito, para akong mababaliw. Ay naku, Thea. Mahirap nga makahanap ngayon ng mapagkakatiwalaan. Kailangan ko po talaga ng makakasama rito sa bahay. Ang laki-laki, aalog-alog po ako rito. Ikaw po kasi, ayaw mo pa pong lumipat dito. Baka magulat na lang po kayo isang araw madatnan nyo na lang akong nagsasalitang mag-isa. Maghahanap ako. Naku, hindi ka pwedeng mabaliw. Ikaw lang ang talent ko na magpapayaman sa akin. Kawawa naman kami ni Boylet ko kapag nawala ka. Hay nako Tito Nel, maghanap ka na lang po kasi ng totoong magmamahal sa'yo para hindi ka laging naloloko. Huwag mo nga akong sabihan na maghanap ng seryosong jowa. Ikaw nga mayaman na at maganda pa pero walalo ka pa ring wowers. Magkaiba po tayo. Ako ayoko lang talaga. Kayo po kasi basta magpakasweet lang sa inyo nagpapauto na po kayo. Aray ko naman, be. Tagos na tagos by the way, para manahimik ka na, hahanap na ako na makakasama mo sa bahay. Magpo-post ako at ako nang bahalang umokray. Oh, ibinigay ko na gusto mo Please lang, tigilan mo na ang love life ko. Opo. Nagtawanan na lang po kaming dalawa ng manager ko. Lagi po kaming ganun mag-usap at mag-aasaran. Pero madalas po, ako rin naman po ang nananalo. Paglipas po ng 3 araw, wala pa rin kaming mahanap na kasambahay. Mahigpit po kasi si Tito Nel Ayaw daw po niyang basta na lang kukuha ng kung sino. Kaya kahit marami po ang sumubok na mag-apply ay wala pong pumasa sa kanya. Sa pagkakatanda ko po ay nasa isang shooting po kami noon. Napag-usapan namin ni Tito Nel na lumapit na lang sa agency nang may isang matandang babae po ang lumapit sa amin. Mukhang uhaw na uhaw po siya at pagod na pagod. Kaya naman po nilapitan ko siya at inalok ng tubig. Ale, ayos lang po ba kayo? Uminom po muna kayo ng tubig. Salamat, Ineng. Kay buti ng iyong puso. Mukhang malayo pa po ang pinanggalingan nyo nagugutom po ba kayo? Gusto nyo po ba ng fudang? Food? Ano yon, iho? Ang ibig po niyang sabihin kung gusto nyo raw po ng pagkain. Yun pala ang ibig sabihin nun. Opo, ang mabuti pa po maupo muna po kayo. Ako na ang bahala mag-order ng fudang ni Mother. Salamat po. Nang makaalis na si Tito Nel, kinausap ko ang matandang babae. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba po akong nararamdaman para sa kanya. Parang matanda na siya na hindi, may kakaibang aura rin ang bumabalot sa kanya. Hindi ko lang po maintindihan ng mga sandaling yun. Isinantabi ko na lang ang nararamdaman ko noon at kinausap ko na lang ang matandang babae. Ano nga po palang pangalan nyo? Regina ang pangalan ko, Ineng. Pero Regs o Reggie ang tawag sa akin ng mga dati kong naging amo. Manang Regs, ano po bang nangyari sa inyo? Natanggal ako sa trabaho. Matanda na raw ako at hindi na nakakabuhat ng mabibigat. Kaya heto ko ngayon pag-gala-gala. Wala naman akong pamilyang uuwian. Wala rin akong ibang kakilala rito sa Maynila. Ganun po ba? Taga saan po ba kayo? Taga Visayas ako, Ineng. Ano nga palang pangalan mo? Althea po, pero Thea lang po ang tawag sa akin ng mga tao. Bagay sa'yo ang pangalan mo. Napakaganda. Kagaya ng malaanghel mong muka. Kay lalim din ng biloy sa magkabilang pisngi mo.
Yan po ang nagdadala sa akin ng swerte. Maiba po ako. Kung wala po kayong pamilya rito, saan po kayo pupunta? Hindi ko nga rin alam eh. Baka magpagala-gala na lang ako. Mamamalimos para may magamit akong pamasahe pa uwi sa Visayas. Kaya lang ano po? Hindi ako sigurado kung may mauuwian pa ako sa amin eh. Dalaga pa lang ako nandito na ako sa Maynila at namamasukan bilang kasambahay. Hindi ko nga alam kung buhay pa ang mga kapatid at mga magulang ko. Naku, mahirap po yan. Wala po kayong kasiguraduhan. Sinubukan niyo na po bang lumapit sa gobyerno? Oo, pero hindi ko naman masagot ang ibang tanong nila. Kaya nagpagala-gala na lang ako. Ganun po ba? Gusto niyo po bang maging kasambahay ko? Tamang-tama po kasi naghahanap ako ng makakasama sa bahay eh. Namumroblema nga po kami kung saan kami makakahanap eh. Totoo ba ang sinabi mo? Kukunin mo ako bilang kasambahay mo? Opo, mukhang magkakasundo naman po tayo eh. Isa pa po kaya ko po magpasahod. Kumikita po ako sa pagmamodelo at pag-e-extra sa mga music video. May ipon na rin po ako at bahay, kaya wala po kayong magiging problema. Naku, salamat. Hindi ka lang pala maganda, napakabait mo pa. Napakaswerte ko at natagpuan kita. Sakto rin po ang dating nyo. Naghahanap po talaga ako ng makakasama sa bahay. Aalog-alog po kasi ko ron. Teka, hindi po ba kayo mahihirapan maglinis sa bahay? May kalakihan po ang bahay kaya medyo mahihirapan kayong maglinis. Pero libre na po ang tirahan at pagkain nyo. Talaga? Naku, maraming salamat, Thea. Sinalba mo ko. Nasa ganoong pag-uusap kami ni Manang Regs nang dumating si Tito Nelson na may dalang isang tray na may lamang isang baso ng juice at sandwich. Ito na po ang inyong foodang, Mother. Kain po muna kayo. Salamat, iho. Ay, haler. Mother, mukha po ba akong lalaki? Naku, mukhang gutom na gutom po kayo. Kaya po siguro ibang tingin niyo sa akin. Ay, hindi bale. Kapag nakakain na po kayo, makikita niyo ring babae po talaga ako. Ikaw po talaga, Tito Nelson, oh. Panay po kayo biro. Ay, wis! Hindi biro yun, no? Magiging babae at maganda ako sa paningin ni Mother. Oras na makakain na siya. Gutom lang siya sa ngayon, kaya lalaki pa ang tingin niya sa akin. Kahit na napakakapal na ng makeup ko at naka-blouse ako ng pink. Pink talaga? Ikaw talaga, Tito Nel. Panay ka biro eh. Pasensya ka na, Ining. Siguro nga dala ng gutom ko kaya nanlalabo ang paningin ko at napagkamalan kitang lalaki. See? Sabi ko na sa iyo Thea. Confirm na. Huwag niyo na lang pong pansinin ang kasama ko. Kumain na lang po muna kayo. Doon nagsimula ang isang bagong bangungot ng buhay ko, Miss Winnie. Maayos naman po ang pakikisama namin sa isa't isa ni Manang Regs. Lalo na po nung unang buwan pa lang niya sa akin. Matapos ang araw na tanggapin ko si Manang Regs, araw-araw na akong gumigising na may nakahanda ng almusal. Malinis na rin ang buong bahay. Aba, napakalinis po ng bahay. Gising ka na pala. Sakto at nakaluto na ako ng almusal. Nakakapanibago. Dati hindi po ako nakakapag-almusal lalo na po kapag may shooting. Simula ngayon, lagi ka nang mag-aalmusal. Lagi na ring malinis ang bahay mo. Hindi po talaga ako nagkamaling kunin kayo, Manang Regs. Ano po bang niluto nyo? Nagluto ako ng adobong manok at nilagang itlog. Nagsangag na rin ako. Nabanggit kasi sa akin ni Ma'am Nel na may shooting ka mamaya. Ay, oo nga pala. May shooting kami ng isang commercial Panigurado nga pong aabutin na naman kami ng tanghalian. Pag nalipasan na naman po ako ng gutom, nawawalan na ako ng gana. Gagawan ko kayo mamaya ng baon ninyo. Hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom. Naku! Salamat po, Manang Regs. Pakiramdam ko tuloy kasama ko pa rin si Mami Ano ka ba? Trabaho ko ang pagsilbihan ka. Si Manang naman, hindi na po tayo iba. Tara, kain na po tayo. Pagsaluhan na po natin ang inihanda nyo. Ninitian ako ni Manang Regs bago niya hinila ang upuang nasa tapat ko lang. Doon ko lang natitigan si Manang Regs. Hindi ko maiwasang mamangha sa kinis ng balat niya. Mas maputi at makinis pa nga po siya sa akin Kaya hindi ko napigilan ang sarili kong mag-usisa.
Manang Regs, anong gamit niyo pong sabon? Yung ordinaryong panligo lang. Bakit? Ang kinis po ng balat niyo eh. Ilang taon na nga po kayo ulit? 56 na ako. Sa susunod na taon, 57 na. Hindi po halata. Parang ang bata pa po ninyo. Walang kulubot at makinis pa. Namana ako sa nanay ko. May dugo kasi kaming Kastila. Sana kapag tumanda ako, hindi rin ako kagad mangulubot. Kumain ka na. Baka mamaya dumating na si Ma'am Nel. Baka mapagalitan ka. Sige po, kain na po tayo. Halos araw-araw ay ganun ang eksena namin ni Manang Regs. Naging malapit din kami sa isa't isa. Pero napansin ko po na lagi siyang pinanonood ni Tito Nel. Kagaya na lang po nang magtambay siya sa bahay ko. Pinag-uusapan po namin noon ang tungkol sa bagong project ko. Dinalhan po kami ng merienda ni Manang Regs. Juice sa akin, kape kay Tito Nel at 2 homemade burger. Oh, magmerienda na muna kayo. Wow, ang sarap naman. Naku, mananaba ako nito eh. Huwag kang mag-alala. Gawa sa manok at puso ng saging ang pati na ginawa ko. Hindi naman siguro magiging dahilan yon para tumaba ka. Lagi pong napaparami ang kain ko sa sarap po ninyong magluto eh. Effect lang. Mukhang healthy naman ang laging pinapakain sa'yo ni Manang Regs eh. Isa pa, kahit anong kain mo, hindi ka tumataba. Hay naku, kung ganyan lang sana kabilis metabolism ko, kakainin ko lahat ng masasarap na foodang. Mukhang hindi ka rin naman tumataba ah. Tama po kayo dyan, Manang Regs. Naku, binola niyo pa ako. Anyway, mabalik tayo sa usapan natin. Marami akong nakalinyang project, kaya kailangan mamaya mag-beauty rest ka. Yes, Tito Nel. Maiwan ko na muna kayo ha. Maglilinis pa ako ng kusina. Nang makaalis na si Manang Regs, napansin kong sinundan pa siya ng tingin ni Tito Nel. Nakita ko rin ang pag-irap niya. Napapailing na lang ako. Aminado po ako na may pagka-plastic po ang manager ko, Miss Winnie. Pero sa mga taong mabigat lang po ang loob niya. Hindi ko nga lang po inaasahan ang sunod niyang sinabi. Alam mo, nung una, okay naman sa akin si Manang Regs. Kaya lang habang tumatagal, bumibigat ang loob ko sa kanya. Parang may kakaiba sa kanya eh. Hindi ko maipaliwanag. Mukha siyang masamang tao. Huwag na muna natin siyang husgahan. Wala naman po tayong basihan eh. Basta. Hindi ko siya bet. Gusto mo bang hanapan na lang kita ng ibang kasambahay? Kukuha na lang kita sa agency. Hindi na po. Nakakahiya rin naman na basta na lang natin tanggalin si Manang Regs ng walang dahilan. Fine. Basta mag-ingat ka sa bruha na yan. Iba talagang pakiramdam ko sa kanya, ha? Hindi na mababago yon. May mapatunayan man ako o wala. Hay nako, wag niyo na po masyadong isipin ang inis niyo. Magmerienda na lang po tayo. Pag-usapan na rin po natin ang schedule ko. Nililihis mo na naman ang usapan. Yun nga po ang ginawa namin, Miss Winnie. Pinag-usapan po namin ang project ko at schedule. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Mas lalong lumalim ang pagkainis ni Tito Nel kay Manang Regs. Madalas po kasi nakikisawsaw na siya sa usapan namin. Opo, at nagbibigay lang po siya ng opinyon niya. Naiintindihan ko na komportable na rin po siya sa amin. Pero hindi pa rin po dahilan yon para makisali po siya lagi sa usapan namin. Lalo na po kapag tungkol sa trabaho. Kagaya na lang po nung pinag-uusapan namin ni Tito Nel ang isang proposal galing sa isang kilalang brand ng mga damit. Ano, carry ba o hindi? Naku, kaya niya yan. Napakasipag ng batang ito eh. Kaya tanggapin niyo na. Ay, Manang Regs, nakakalimutan niyo po yatang kasambahay lang kayo. Hindi po kailangan ng opinyon niyo ng alaga ko. Isa pa, wala naman po kayong alam. Kaya mas magandang itikom niyo na lang ang bibig niyo. Tito Nel, sinasabi ko lang naman. Hindi naman siguro masamang humanga ako sa alaga ko. Isa pa, sayang ang pagkakataon. Hindi lahat kasing swerte niya. Dapat tanggap lang siya ng tanggap hanggat bata pa siya. Manang Regs, naiintindihan ko po kayo. Pero hindi po kasi sakop ng trabaho niyo ang pinag-uusapan po namin. Magpahinga na lang po muna kayo. Panigurado pong napagod kayo sa paglilinis ng bahay.
Parang anak na kasi ang turing ko sa'yo, Thea. Kaya nasabi ko lang ang laman ng isip ko. Pasensya ka na sa'kin. Akala ko kasi okay lang. Wala po yun, Manang Regs. Pero wag na po sanang mauulit ha. Sige na po, magpahinga na po kayo. Nakita kong yumuko si Manang Regs. Mababakas din ang lungkot sa mukha niya. Pero nakukuha ko naman ang ibig sabihin ni Tito Nel eh. Lalo na't wala namang alam si Manang sa schedule ko sa trabaho. Hay naku, yan ang nga bang kinatatakot ko? Nakikialam na siya sa buhay mo. Baka sa susunod, mamanipulahin ka na niya. Mabaliktad na ang katayuan niyo sa sarili mong pamamahay. Hindi naman po siguro mangyayari yon, Tito Nel. Hay naku, Thea, kailan ka ba magigising? Tanggalin mo na kasi ang matanda na yan. Tulungan na lang natin siya sa ibang paraan. Alam kong hindi mo maatim na basta na lang siyang tanggalin. Pero kailangan mo nang gawin. Hihintayin mo pa bang gumawa siya ng masama sa'yo? Tito Nel, wag naman po natin husgahan kaagad si Manang Regs. Bigyan po natin siya ng pagkakataon. Kakausapin ko na lang po. Ay naku, bahala ka nga. Pinaiiral mo na naman ang pagiging maawain mo. Nakakaloka kang bata ka. Kung hindi lang kita mahal, naku, baka tumemberlo na ako at iwan kang mag-isa. Alam ko naman pong hindi niyo po gagawin yun sa akin. Mahal na mahal niyo po ako eh. Isa pa, kayo na po ang nakasama ko simula pa lang ng karir ko. Change topic na nga. Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. Maganda sana ang alok nila sa iyo. Kaya lang, hindi talaga kaya ng sked mo. Sayang, pero wag na po nating tanggapin. Mahirap na, baka maipit pa po tayo. Ay sige, ako nang bahalang kumausap. Salamat po, Tito Nel. Mabuti na lang po talaga at nandito kayo. Ano na lang ang gagawin ko kung wala kayo? Ayan ka na naman sa mga buladas mo. Nakakaloka ka. Natatawa na lang ako sa pag-irap na naman ni Tito Nelson. Sinundan pa yun ng matinis niyang tawa. Bagay na nagpangiti sa akin. Malaki ang pasasalamat ko at siyang naging manager ko. Hindi lang isang talent ang tingin niya sa akin, alam ko rin na mahal niya ako na parang kadugo niya. Kinabukasan, nagising ako dahil sa lakas ng sigawan ni naman ng Regs sa Tito Nel. Kaya naman nagmamadali akong bumaba at pinuntahan sila. Nakita ko sila sa garden na nagtatalo. Natatarantang nilapitan ko sila kagad. Inawat ko sila. Tama na po. Ano po bang nangyayari? Itong impaktang matandang to, nahuli ko na may nilalagay sa pagkain mo. Plano ka na yatang lasunin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko gagawin yon? Paano ko magagawa yon sa taong tumanggap at tumulong sa akin? Marunong naman akong tumanaw ng utang na loob. Ah? Talaga ba? Sinong niloko mo? Kitang-kita ko na may hinalo kang kakaiba sa niluluto mo kanina. Gagawin mo pa akong sinungaling? Praning kang bakla ka, huwag kang nambibintang. Kung hindi ka masaya sa buhay mo, huwag mong idamay ang samahan namin ng alaga ko. O baka naman nagseselos ka dahil pamilya ng turing niya sa akin. Natatapakan ka na ba? Na pag-iiwanan? Ambisyosa! Para sabihin ko sa'yo, wala akong dapat ipagselos dahil alam ko ang lugar ko sa buhay ni Thea. Hindi ako kagaya mo na abusado na nga, impaktita pa! Sandali nga po. Ano ba naman kayo? Hindi ko po maintindihan eh. Ano po ba talaga ang pinagmulan ng away nyo? Hindi nyo po ba kayang pag-usapan ito ng maayos? Yung hindi na kailangang magsigawan? Ito kasing bakla na ito Pinagbibintangan ako ng masama. Ay, nakita ko naman talaga! May kung ano kang inilagay sa kaldero! Pampalasa yon. Ano ba ang ginagawa ko? Hindi ba nagluluto? Tinitimplahan ko lang kanina ang ulam natin. Ay, yun lang po bang pinag-awayan nyo? Manang Regs, ano po bang nilagay ninyo? Naglagay lang ako ng dried oregano para mas mabango ang amoy ng ulam natin. Nilagyan ko rin ng puting paminta, dagdag lasa. Dati naman na akong naghahalo nun sa mga niluluto ko para sa'yo. Sinungaling! Tama na po. Baka nagkakamali ka lang po ng akala, Tito Nel. Hindi ako pwede magkamali. Nakita ko na inilagay mo pa sa bulsa mo. Pagkasabi no ni Tito Nel, kaagad na nilabas ni Manang Regs ang lagayan ng pamintang puti. Napabuga na lang ako sa hangin. Tumingin ako kay Tito Nel. Kitang-kita ko ang pagtaas ng kanyang kilay.
Hinahagod pa niya ng tingin si Manang Regs simula ulo hanggang paa. Hinawakan ko naman ang kamay niya. Nagbabakasakali akong mapakalma siya kahit konti lang. Hindi naman ako nabigo. Tumingin siya sa akin at saka pilit na ngumiti. Fine! Paminta na akong paminta. Pasensya na po kayo, Manang Regs. Napraning lang po si Tito Nel. Pasensya ka na rin, Ineng. Nabigla lang din ako ng pagbintangan niya ako kaya ako siya nasigawan. Pasensya ka na rin, Ma'am Nel. Tama na po, Tito Nel. Ang mabuti pa po maliligo na ako. May schedule po tayo ngayon, hindi ba? Oo, may shooting tayo ng commercial ng shampoo. Sige po, maliligo na ako. Yun nga po ang ginawa ko. Mabilis ang naging galaw ko ng sandaling yun. Kung noon ay aabutin ako ng ilang oras bago makaalis, pero ng sandaling yun, inabot lang ako ng mahigit 10 minuto. Hindi ko na nga rin po nagawang mag-almusal. Habang nasa daan kami papunta sa shooting, kinausap po ako ni Tito Nel. Naiintindihan ko naman po ang nararamdaman niya kaya nakinig na lang po ako at panayang sang-ayon. Mahal kita, Teya. Pamilya na tayo Ayoko lang na mapahamak ka. Alam ko po yun. Kaya nga po napakalaki ng pasasalamat ko at kayo ang naging manager ko. Hindi talaga ako komportable na kasama mo sa bahay ang matandang yon. Nung una siguro masaya pa ako dahil alam kong hindi ka na mag-iisa sa bahay mo. Pero habang tumatagal, may nararamdaman na akong kakaiba sa kanya. Para bang may tinatago siya. Ay, hindi ka man lang ba nagtataka na matanda na siya pero kahit isang kulubot sa balat, wala siya? Ang totoo po niyan, napansin ko na po kagad ang makinis niyang balat. Nung una po iniisip ko na baka may ginagamit siyang sabon pampabata o pampakinis. Yung hubog siguro ng katawan niya, paniniwalaan ko pa. Pero hindi. Parang iba. Hindi ko lang talaga mahanap ang tamang term. Pero yun na yun. Nagulat po talaga ako na mabigat ang dugo niyo sa kanya. Kilala ko naman po kayo Alam na alam ko po na may nakikita o nararamdaman kayo na ayaw niyo sa kanya. Pero mas nangingibabaw po sa akin ng awa. Ayaw ako sa'yo, Teya. Kung ako sa'yo, wag mo nang hintayin pa na mapahama ka bago ka kumilos. Hindi pwedeng panayawa na lang ang pairalin mo. Naiintindihan ko po kayo. Naluloka ako sa kabaitan mo, Teya. Alam kong nararamdaman mo rin ang kakaibang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko lang alam kung bakit ayaw mong aksyonan. Kumalma ka na po, Tito Nel. Ayaw na. Parang may choice naman ako. Lumipas pa ang mga araw. Mas lalong naging weirdo si Manang Regs. Napansin ko po na naging magugulatin na siya. Naging kapansin-pansin din po ang mga kakaibang titig niya sa akin. Lalo na po sa muka at biloy ko. Dala ng pagkailang ay hindi ko na po napigilan ng sarili ko na tanungin pa siya ng pabiro kung may dumi ba ako sa muka. Manang Regs, may dumi po ba ako sa muka? Kanina niyo pa po ako tinititigan Pasensya ka na. Gandang-ganda kasi talaga ako sa mukha mo Lalo na sa mga biloy mo. Hindi ka talaga nakakasawang titigan. Si Manang naman alam ko naman pong maganda ako. Pero sakto lang naman po ang itsura ko Akala mo lang yun. Pero sa totoo lang ay napakaganda mo. Hay naku Manang Regs, pinatataba niyo lang po ang puso ko sa mga sinasabi niyo Totoo nga ang sinasabi ko. Tapos alam mo yung tipong lahat ng mga madadaanan mo susundan ka ng tingin. Ganun ka kaganda. May kakaiba ka pang karisma. Parang kahit sino ay maaakit sa'yo. Naku naman, wag niyo na nga po akong bulahin. Hindi naman kita binobola Maniwala ka lang sa'kin. Oo nga pala, Thea. May gusto sana akong ibigay sa'yo Ito Ano po ito? Kwintas yan. Ako ang gumawa niyan. Sana ay magustuhan mo. Nang makita ko ang kwintas na gawa sa mga kakaibang beads, namangha ako. Pero may kakaiba ring aura akong nakikitang nakabalot roon. Parang itim na aura. Magkaganon pa man, pinilit kong ipakita sa kanya na masaya at natutuwa ako sa binigay niya sa akin. Wow! Ang ganda naman po ng kwintas na to. Kayo po talaga ang gumawa. Oo naman. Ako ang gumawa niyan. Ginagawa ko nang ang libangan
Ang galing, pwede niyo po itong ibenta. Nako, hindi naman ako magaling magbenta. Isa pa, ginagawa ko lang yan para pampalipas ng oras. Kaya hindi na. Okay na ako, ikaw na lang ang bigyan ko. Salamat po, Manang. Lagi mong isuot ang kwintas na yan, ha? Pampaswerte yan. Opo. Matapos ang pag-uusap namin ni Manang Regs, pumasok na ako sa kwarto. Nagmamadali po akong halungkatin ang drawer ko. Doon po nakalagay ang mga gamit na iniwan sa akin ng mga magulang ko na may kakayahang manggamot at mangulam. Opo, tama po kayo ng basa, Miss Winnie. May lahi po akong mangkukulam. Hindi ko lang po talaga ginagamit yon para makapanakit. Dahil na rin po sa bilin ng mga magulang ko. Nagmamadali na po akong hanapin ang libro ng mga dasal, maging ang maliit na palayok na magagamit ko para mawala ang itim na aurang bumabalot sa kwintas na binigay sa akin ni Manang Regs. Nang makita ko po ang mga hinahanap ko, isinagawa ko na po ang ritual ng pagpapawala ng bisa. Matapos kong gawin yon, tsaka ko lang isinuot ang kwintas para hindi rin po mahalata ni Manang Regs. Sa paglipas ng mga araw, kung ano-ano na po ang naibigay sa akin ni Manang Regs na gawa niya at lahat yun niriritualan ko. Ang ganda-ganda mo talaga. Bagay na bagay sa iyo ang mga ginawa ko. Kaya nga po ang gaganda po nito. Sa susunod gagawa naman kita ng mga palamuti mo sa kwarto. Naku, kahit wag na po. Ang dami niyo na nga pong naibigay sa akin Ano lang bang mga naibibigay ko sa'yo? Ikaw nga binigyan mo ako ng trabaho. Hindi lang yun, pinatira mo pa ako sa bahay mo. Wala po yun. Kailangan ko rin po kasi ng makakasama sa bahay. Matapos ang pangyayaring yun, talagang ginawan nga po ako ng palamuti sa kwarto ni Manang Regs. Parang dream catcher po ang itsura nun, pero wala pong mga feather. Isang araw ng linggo, nakatambay lang kami ni Tito Nel sa bahay. Habang si Manang Regs naman, inutusan ko sa palengke. Nang may nag-doorbell, wala kaming inaasahang bisita, kaya nagtataka po ako kung sino ang bibisita sa amin. Ay, ako na lang. Sigurado po kayo? Naman! Pag alis ni Tito Nel, nag-scroll na muna ako sa cellphone ko. Tamang tingin-tingin lang. Ilang sandali pa, bumalik si Tito Nel na may kasamang 2 tao na hindi ko kakilala. Nangunot ang noo ko at pilit kong inisip kung nakita ko na ba sila noon o nakausap. Pero wala talaga akong maalala kaya naman napatanong ako sa manager ko. Sino po sila? Mga dating amo raw ni Manang Regs. Gusto ka raw nila makausap. Ganun po ba? Maupo po muna kayo. Salamat. Nasa palengke lang po si Manang Regs. Mabuti naman kung ganon. Gusto ka po talaga naming makausap Gusto po namin kausapin kayo para balaan at makaligtas sa demonyong matanda na yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Bago ang lahat, magpapakilala muna kami sa iyo. Ako si Eman, ang tatay ng isa sa biktima ni Reina. Hindi siya normal na tao. Ako naman po si Joanne. Kapatid po ako ng isa sa biktima niya. Sugo po ng demonyo ang matandang yon. Sabi ko na nga ba? Tama talagang hinala ko. Teka lang, paano niyo po nasabing si Manang Regs ang nambiktima ng kamag-anak niyo? Ang totoo niyan, matagal na namin siyang hinahanap. Pero napakagaling niyang magtago. Ano po ba ang ginawa niya? Lumapit na kami sa iba't ibang albularyo, pero lahat sila hindi kayang pagalingin ng kamag-anak namin. Kinulam niya ang mga mahal namin sa buhay. Ang anak ko, nilagyan niya ng mga patsi-patsi ang buong katawan. Parang buhay na naaagnas na ang itsura niya ngayon. Nangulubot na din ang balat niya na parang natutuyo. Ang ate ko naman po lumobo ang buong katawan. What? Ang sama pala talaga niya. Kinulam pero hindi magamot ng albularyo? Bakit daw po hindi nila magamot? Nagtinginan pa ang 2 bisita bago nila ako sagutin. Sagot na nagbigay sa akin ng pagkagulat. Dahil hindi raw normal na pangkukulam ang ginawa niya sa kanila, kung hindi ay konektado sa demonyo. Nakipagkasundo ba siya sa demonyo? Yun ang sinasabi ng mga pinuntahan naming albularyo, kaya hindi nila magamot at hindi raw nila kayang labanan ng malakas na alagad ng dilim. Meron pa rin palang mga ganun ngayon.
Kaya palang ganda ng balat niya at parang hindi bumagay sa edad niya. Naku, tanggalin mo na siya sa trabaho, Teya. Wag, hindi siya pwedeng makawala. Joan, huminahon ka. Miss Thea, ang ibig sabihin ni Joan huwag mo muna siyang hayaan na makatakas at makapagtago. Makipagtulungan na lang po kayo sa amin na mapahuli siya sa mga pulis. Pero walang pulis ang maniniwala sa atin. Lalo na kung sasabihin natin na nakipagkasundo siya sa demonyo. May punto po si Tito Nel, pero may alam po akong solusyon para gumaling ang kamag-anak niyo. Susubukan ko po siyang kausapin. Hindi pwede. Hindi mapapakiusapan ng isang kagaya niya. Napaisip po ako sa sinabi niya, Miss Winnie. Totoong walang kasiguraduhan ang pakiusap ko sa kanya. Pero naawa ako sa matanda. Bukod pa ron, wala naman po siyang nagawang mali sa akin. Kaya hindi ko po talaga alam kung paano ko siya ipagkakanulo sa mga taong bago ko palang nakilala at nakausap. Nasa ganoong pag-iisip ako nang bigla na lang akong tapikin ni Tito Nel. Napakislot pa ako sa gulat. Napakunot naman ang noo sa akin ng manager ko. Ayos ka lang ba? Oo po. Pasensya na po. May iniisip lang ako. Hindi ko po kasi alam ang sasabihin ko eh. Pasensya ka na kung binigla ka namin. Hindi namin intensyon ng siraan sa iyo si Manang Regs. Totoong mabait siya sa lahat ng pinasukan niya. Pero ang lahat ng iyon, balat kayo lang. Kaya sana, maagapan mo ang maaaring gawin niya sa iyo. Huwag po kayong mag-alala. May protection po ako. Dating manggagamot po ang yumao kong mga magulang. Talaga? Ibig sabihin marunong ka ring manggamot at mangontra? Hindi ko pa nasusubukan. Wala rin po akong alam tungkol sa mga ganyan. Pero susubukan ko pong makahanap ng makakatulong sa atin. Maraming salamat. Iiwan ko sa iyo ang contact number namin ni Joan. Aalis na rin po kami. Hindi po ako pwedeng magtagal at baka hinahanap na po ako ng ate ko. Sige, mas mabuti na rin na hindi niya kayo maabutan para hindi siya maghinala. Tama ka. Sige, mauuna na kami. Hindi ko naman talaga alam kung makakahanap ba ako. Pero isa lang ang sigurado ko. Yun ay hindi ko hahayaang lamunin ng dilim si Manang Regs. Kung kaya ko pa siyang iligtas ay gagawin ko ang lahat. Hindi ako makakapayag na patuloy siyang malugmok sa kadiliman. Nang makabalik na si Manang Regs, nagpanggap ako na parang wala pang alam sa nakaraan niyang mga amo. Nilapitan ko pa siya at saka tinulungan sa mga bitbit niya. Tulungan ko na po kayo. Ay, salamat. Pero malakas pa naman ako eh. Kaya ko pa namang buhatin ito. Hayaan niyo na po ako. Hay naku, Teya. Kaya ng araw niya. Bakit ba tinutulungan mo siya? Carry na nga niya eh. Isa pa, ikaw ang amo, no? Remind ko lang. Tulungan mo na lang po kaya kami. Ang dami po nito eh. Hindi po kaya ni Manang Regs ng isahan lahat. Pwede naman yung balikan na lang. May punto naman siya. Kaya ko na to. Kinuha mula sa kamay ko ni Manang Regs ang supot na kinuha ko sa sementadong lupa. At saka siya naglakad ng mabilis papasok. Doon ko naman hinila si Tito Nel at saka pabulong na sinabihan. Tito Nel, kailangan nating ipakita sa kanya na mabait tayo. Baka sakaling magbago ang pananaw niya sa buhay. I don't think so. Ang mga kagaya niya, wala nang puwang ang pagbabago. Lalo na at hindi naman natin alam kung bakit ba niya ginawa ang nagawa niya sa iba. Ay naku, tigilan mo na nga yung pagiging anghel. Tao ka lang, girl. Hindi ka santo. Pero tao lang din si Manang. Pwede pa siyang magbago. Ay naku, ewan ko sa'yo. Bakit ba hindi mo makakita na hindi lahat kagaya mong mabuti ang puso? Nakakalurky. Nalulurky ako sa'yo. Bigyan po natin siya ng pagkakataon, Tito Nel. Please naman po. Hindi naman po siguro niya ako gagalawin eh. Alam ko na sa pagtagal ng panahon, mamahalin niya ako na parang kadugunan niya. Ay! Kakalurky ka! Ang mga kagaya niyang demonyita wala nang pag-asa pa. Masasaktan ka lang sa desisyon mong yan. Bigyan mo lang po ako ng panahon para makapag-isip. Yun na lang ang nasabi ko ng mga oras na yon, Miss Winnie. Hindi naman po kasi talaga ako sigurado. Pero yun po ang gusto ko. Ang mabago ang paniniwala ni Manang Regs.
Kahit pa nga po hindi ko naman talaga alam kung bakit po niya ginawa ang mga nagawa niya noon sa mga dati niyang amo. Hindi naman po mukhang masamang tao ang dati niyang amo, Miss Sweeney. Kung tutuusin po, mukha po silang disente at mabait. Pagkatapos po ng araw na yon, napansin ko ng mas ganadong magluto at magawa ng kung ano-ano si Manang Regs. Hindi ko na sana bibigyan ng pansin yon dahil mas gusto ko lang pong isipin na unti-unti na pong nagbabago ang puso at isip niya. Pero nakakapagtaka lang na ang dating magiliw ng ngiti at tingin niya sa akin nakakakilabot na. Manang, bakit po ganyan kayo makatingin? Nako, hanggang ngayon gandang-ganda pa rin ako sa mukha mo. Lalo na ang biloy sa magkabilang pisngi mo na nakakadagdag pa ng karisma. Manang, halos araw-araw niyo pong sinasabi yan eh. Hindi po ba kayo nagsasawa sa katititig sa mukha ko? Hindi ko pagsasawaan ng mukhang meron ka. Napakaganda, napakakinis, sobrang nakakabighani. Ngek, kailan pa po kayo naging makata? Nako, wag mo na akong masyadong pansinin. Minsan nagiging makata ako, lalo na kapag naaalala ko ang mga magulang ko. Kain na po tayo? Oo, bagong recipe ko nga pala yan. Sana magustuhan mo. Sige po. Nang isusubo ko na sana ang pagkaing nasa kutsara ko, nangunot ang noo ko. Hindi ko alam pero parang may nagsasabi sa akin na wag ko yung kainin. Pero nahihiya naman ako sa effort ni Manang Regs. Kaya kahit na magkaganon pa man, kinain ko pa rin ang inihanda niya. Pero napatakbo kagad ako sa banyo dahil parang ang lansa ng lasa. Isama mo pa ang kakaibang ngisi sa mukha ni Manang Regs. Pinilit kong tusukin ng daliri ko ang aking lalamunan dahil doon naisuka ko ang pagkain kinain ko. Nang matapos kong sumuka, naghilamos ako. Pero nagulat ako nang palabas na sana ako ng banyo, nakatayuron si Manang Regs na nakangisi pa rin. Manang Regs, hindi ba masarap ang niluto ko? Hindi naman po sa ganon, Manang Regs. Parang malansa lang po eh. Kulang pa po yata sa luto. Pero nakakain ka naman, hindi ba? Opo. Isa lang nyo na lang po ulit. Mamayang gabi na lang po ako kakain ng niluto nyo. May lakad pa po kasi ko eh. Alam nyo na po, shooting na naman. Sige. Isasalang ko pa. Baka nga kulang lang sa luto. Matapos sabihin yun sa akin ni Manang Regs ay tinalikuran na niya ako. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko eh. Parang kinakabahan po talaga ako ng sobra. Hindi dahil sa inihaing pagkain ni Manang Regs, kung hindi sa ngisi niyang hindi man lang mabura sa labi niya. Nagmamadali akong umalis ng bahay. Habang palabas ako, tinawagan ko pa rin po si Tito Nel. Mabuti na lang at mabilis po ang kanyang pagkakasagot. Oh, Teya, napatawag ka. Magkita po tayo sa coffee shop. Bakit parang kinakabahan ka? May nangyari ba? Mamaya ko na lang po sasabihin sa inyo. Palabas na po ako ng gate namin. Sige, papunta na rin ako. Matapos ang pag-uusap naming yun sa cellphone, mabilis na akong nagmaneho papunta sa coffee shop. Ilang minuto lang po ang layo nun sa bahay ko. Kaya naman wala pang 15 minutos, narating ko na ang paroroonan ko. Inabutan ko na ron si Tito Nel. May 2 baso na at 2 platitong may lamang cake na nasa ibabaw na ng mesa. Kaagad ko siyang nilapitan. Tito Nel, may nangyari sa bahay. Ano ba yun? Umupo ka nga muna. Pagkaupo ko ay kaagad kong kinuwento ang kakaibang inasta ni Manang Regs. Idinitalye ko pa talaga ang lahat ng nangyari. Ang pagngisi niya ng nakakatakot, ang pagkaing inihain niya sa akin, maging ang nangyari sa loob ng banyo. Kitang-kita ko ang pagkunot ng noo ni Tito Nel. Ha? May sapak yata sa utak si Manang Regs eh. Hindi ko po alam eh, pero sobrang kakaiba po ang kinikilos niya. Nakakaramdam din po ako ng takot kapag tinititigan ko siya sa mga mata niya. Alam niyo po ba yung pakiramdam na parang ibang tao na ang kaharap ko? Tanggalin mo na kasi siya. Hahanap na lang kita ng iba. Isipin mo ang kaligtasan mo. Baka mamaya sinapian na naman siya ng kademonyohan at gawin din sa iyo ang ginawa niya sa iba niyang mga naging amo.
Hindi po ganun kadali yun. Alam nyo naman po, hindi ba? At isa pa po, paano ko siya maililigtas kung wala na siya sa poder ko? O ay anong gagawin mo ngayon? Mukhang napapanahon na po para aralin ko na ang mga librong pinamana sa akin ng mga magulang ko. Alam nyo naman po na may lahi kaming mangko at mangga. Sure ka na ba? Opo, Sigurado ka na ba dyan? Sabi mo noon ayaw mong gamitin yon. Bakit nga ba kasi hindi mo inaral noon pa? natakot po kasi ko na baka malulung ako sa kapangyarihang pwedeng makapanakit. Hindi naman lahat ng pagkakataon ginagamit sa masama ang kakayahang yon. Ay pwede naman sigurong gamitin sa protection. Ano, tama ako, di ba? Alam ko naman po, nagawa ko na rin naman po siya noon. Ha? Kailan naman yon? Ay, hindi ko nga po pala nasabi sa inyo. Sinubukan ko pong i-cleanse yung mga binigay niya pong mga beads. Yung mga jurloloys at mga nakachubet sa kwarto mo? Tinanguan ko po si Tito Nel sa tanong niya sa akin. Magkaganon pa man, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ang balak ko. Magkaiba naman kasi ang gusto kong gawin at sa paglilinis ng mga bagay na may negatibong aura. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang naging weird si Manang Regs. Hindi ko pinaalam yun kina Joanne at Mang Emar. Natatakot kasi ko na baka pangunahan nila ako eh. Isang araw ng Biyernes, wala po akong pasok noon kaya nasa bahay lang po ako. Nakakulong lang ako sa kwarto ko dahil ayokong makahalata si Manang Regs na pinag-aaralan ko na kung paano nga ba gagamitin ang kakayahang naman ako sa mga magulang ko. Pero mukhang wala talagang pinalalampas na pagkakataon si Manang Regs. Kinatok niya po ako sa kwarto at dinalhan ng makakain. Kaya mabilis kong tinago sa ilalim ng unan ko ang librong binabasa ko. At saka nagpanggap na nagse-cellphone. Thea, hindi ka bumaba kanina para mag-almusal, kaya dinalhan na lang kita ng pagkain. Salamat po. Hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom. Nawili po kasi ako sa binabasa ko eh. Kumain ka na muna. Salamat po, Manang Regs. Matapos niyang maiabot sa akin ang tray ng pagkain, lumabas na siya ng kwarto ko, Miss Winnie. Kaagad naman akong tumayo at binuksan ang drawer ng side table ko. Doon kinuha ko ang nakatabing garapon na may lamang asin. Nabasa ko yon sa libro na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Nilagyan ko ng konting asin ang pagkaing binigay ni Manang Regs. Nagulat ako nang biglang nangamoy mabaho ang pagkain. Nagkaroon din ng amag ang kanin. Hindi ko po alam kung masusuka ba ako sa nakikita ko. Itinawag ko po kagad yon kay Tito Nel. Tito Nel, hindi po kayo maniniwala sa nangyari. Nilagyan ko po ng asin ng pagkaing inihain sa akin ni Manang Regs. Nangamoy panis ang pagkain at nagkaroon ng amag ang kanin. Nakakadiri. Asin? Opo, nabasa ko po sa libro na iniwan sa akin nila Mami at Daddy. Naku, mukhang ikaw nang sunod niyang biktima. Mas makakabuti kung kikilos na tayo. Sige po, tatawagan ko na lang po si Joanne at Mr. Emar. Aaralin ko na rin pong mabuti ang laman ng libro. Naku, dapat lang. Baka mamaya, ialay ka pa ng bruha na yan sa demonyo. Opo. Matapos po ang pag-uusap namin ni Tito Nel, kaagad kong kinontak si Joanne. Kaagad namang sumagot ang dalaga sa tawag ko. Video call yon. Isinuot ko na lang ang headset ko at ikinonekta sa cellphone para hindi kami marinig ni Manang Regs. Hello po, Ate Thea. Nakapag-isip ka na po ba ng paraan para mapagaling ang ate ko? Hindi pa kompleto ang kaalaman ko eh. Pero mukhang kailangan na nating ipakulong si Manang Regs. Pwede siguro sa isang pribadong asylum natin siya dalhin para isolated siya. Sa ganoong paraan masisigurado nating hindi siya makakatakas. Bakit sa asylum? Hindi ba pwedeng sa presinto na lang? Kahit sa presinto pa natin siya dalhin, ibabagsak din siya sa mental hospital. Sige po, babalitaan ko po si Mr. Emar. Pasensya na kayo kung natagalan ako magdesisyon. Inakala ko kasing may pag-asa pa siyang magbago eh. Pero habang tumatagal na magkasama kami, mukhang sinisimulan na niya akong ihanda sa pag-aalay. Sige po, inform ko po si Mr. Emar. Ang alam ko po may kakilala siya na makakatulong sa atin sa pagdadala kay Manang Regs sa private asylum. Sige, salamat sa pakikipagtulungan sa akin ha. Kung hindi niyo siguro ako kinausap, hindi ko alam na ganun si Manang Regs. Ayaw lang po naming maulit ang nangyari noon. Ayaw po naming magaya kayo sa mga mahal namin sa buhay. Salamat ulit. Nang maibaba ko na ang tawag,
Kaagad akong bumalik sa pagbabasa ng libro. Inaral kong mabuti ang mga kailangang gawin para kontrahin ang uri ng kulam na ginagawa ni Manang Regs. Pero may isa lang akong hindi maintindihan sa parte na yon. Kaya hindi po ako huminto sa paghahanap ng alternatibong ritual na hindi ako mahahalata ng kasambahay ko. Pagsapit ng gabi, naalimpungatan ako nang makarinig ako ng kaluskos sa gilid ng kwarto ko. Pupungas-pungas akong tumayo at sumilip roon. Napatakip ako ng bibig nang makita ko si Manang Regs na nakaluhod sa damuhan. Sa harap niya ay isang drum na may apoy. Wala akong naririnig na kahit na ano mula sa kanya. Pero ang takot at kaba sa dibdib ko, dumadagundong sa loob ng tenga at isipan ko. May kakaibang init rin akong nararamdaman sa katawan ko, lalo na sa mukha ko. Dala ng takot, kaagad kong kinuhang libro na binabasa ko at hinanap doon ang nakikita kong ginagawa ni Manang Regs. Hindi naman ako nahirapan. Nakita ko po yun kagad, Miss Winnie. Halos hindi pa nga ako makapaniwala dahil ang ginagawa pala ng kasambahay ko ay ang unang hakbang pa lang sa pag-aalay. Gamit ang natutunan ko ay kaagad akong kumuha ng kandila at kinontra ang isinasagawang ritual ni Manang Regs ng mga oras na yon. Medyo nahirapan po ako dahil sa nararamdaman kong init sa mukha ko. Pero pinilit ko pong tapusin ang nasimulan ko na. Hindi ko po alam kung gaano katagal ko ginawa ang pangontra. Pero nang matapos ko po, biglang nandilim ang paningin ko at saka ako bumagsak sa sahig. Nang idilat ko ang mga mata ko, nasilaw pa ako sa liwanag na nanggagaling sa bintana. Magmumuni-muni pa po sana ako, pero nakarinig ako ng katok sa pinto ko. Nagmamadaling iniligpit ko ang mga gamit ko ng nagdaang gabi. Inilagay ko yon sa ilalim ng kama. Sandali lang po! Iwan ko na lang sa harap ng pinto ang almusal mo, ha? Maglilinis pa kasi ako ng bahay. Sige po. Salamat po. Nang maitago ko na ang lahat ng gamit ko, tsaka po ako tumayo, Miss Winnie. Naglakad po ako palapit sa pinto at binuksan ko po yun. Bumungad po sa akin ang isang tray na nasa sahig. May nakalagay doon na tinapay at tsaka ham. May nilagang itlog din po. Hindi ko po alam pero pagkakita ko pa lang ng pagkain parang naduduwal na ako. Magkaganon pa man, kinuha ko yon at pinasok sa loob ng kwarto ko. Hindi para kainin kundi para itapon. Pagsapit ng hapon, inaabangan ko ang pagdating nila Joanne at Mr. Emar. Pero umabot ng gabi wala pa rin sila. Sinubukan ko silang tawagan, kaya lang hindi po sila sumasagot. Lumipas pa ang mga araw. Mas marami na akong nalalaman tungkol sa pangungontra ng kulam. Nakausap ko na rin po sina Joanne at Mr. Emar. Ayon sa kanila, hindi sila pinaniwalaan ng mga pulis. Kagaya ng dati, hindi na naman kami pinaniwalaan ng mga pulis. Nababaliw na rin kami. Kahit anong paliwanag pa ang gawin namin, hindi talaga sila naniniwala. Huwag kayong mag-alala. May alam na akong paraan para mapagaling o mapawalang bisa ang kulam. Pero may isa tayong problema. Anong problema? Walang kasiguraduhan kung mababawi ba natin ang ginawa ni Manang Regs. Isa pa, demonyong makakaharap natin. Bakit hindi tayo magpatulong sa pare? Malabo po. Hindi naman po natin direktang kalaban ng demonyo eh. Bukod pa ron, wala naman pong kinakapitan ng demonyo. Hindi ko maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Pwedeng idaan natin sa ritual ang pagsasawalang bisa ng mga ginagawa ni Manang Regs. Pero kailangan nating malaman kung ano bang ginagamit niya na paraan para mag-alay sa demonyo. Pwede kasing gamit, hibla ng buhok o kaya dugo. Pwede ring kaluluwa. Paano natin malalaman? Hindi naman natin alam kung kailan niya ginagawa ang pag-aalay. Nakita ko na ang ginagawa niyang ritual pero kalagitnaan lang kaya hindi ko alam kung ano bang paraan niya. Sa pagkakatanda ko, kung hindi pagkain, bagay ang binibigay niya sa akin. Hindi kaya... Naputo lang sinasabi ko nang maalala ko ang isa sa mga nabasa ko tungkol sa pag-aalay sa demonyo at pagbibigay ng gamit. Naguguluhan po ako, Miss Winnie. Magkaiba po kasi yun eh, kaya nalilito po ako. Dumagdag pa yun sa isipin ko, kaya napapailing na lang ako at saka ipinagpatuloy ang pakikipag-usap sa dalawa. Hindi kaya ano? Wala po. Naisip ko lang po kasi na magkaibang pag-aalay sa pangungulam na ginagawa niya. Kaya nahihirapan po tayong malutas ang problema. Ano po kaya kung lumapit na lang tayo sa albularyo?
Halos napuntahan na naming lahat, pero isa lang ang sagot nila. Yun ay ang pagtanggi. Nakarating na kami kung saan-saan. Pero yun na nga nangyayari sa amin. Tinatanggihan lang kami ng lahat ng nilalapitan namin. Huwag po kayong mag-alala. Susubukan ko pong magpatulong kay Tito Nel. Baka may mahanap po siya. Sa ngayon po kasi, konti lang ang kaalaman ko eh. Hindi ko rin po alam kung ano ba talaga ang ginamit niya sa pag-aalay. Sige po, susubukan ko pong maghanap ulit. Samahan na rin natin ng dasal. Tama po kayo. Lumipas pa ang mga araw. Nakausap ko na si Tito Nel. Handa naman po siyang tulungan ako. Kaagad din po siyang kumilos. Ayon po sa kanya, ginamit niya ang pangalan niya para mas madali po kaming makahanap. Hindi po nagtagal, nakatanggap ako ng magandang balita mula kay Tito Nel. Teya, may magandang balita ako sa iyo. Kaya lang, hindi na raw kayang labanan ng mga mangkukulam na gumagawa ng pakikipagkasundo sa demonyo. Pero kaya niyang malaman ang ginagawa ng mangkukulam. Pati dahilan, kaya niya makita. Go ba tayo? Opo, malaking tulong na po ang malaman natin kung ano ba talagang ginagamit niya sa pag-aalay at kung ano po ang paraan ng pangungulam na ginagamit niya sa kamag-anak nila Mr. Emmer at Joanne. Okay, bukas puntahan na natin. Maaga tayong aalis. Taga Nueva Vizcaya kasi ang pupuntahan natin. Mahirap na, baka matraffic tayo. Okay po, mga bandang 4:00 po bumiyahin na po tayo. May nakausap na rin pala akong private mental hospital. Handa silang kunin si Manang Regs. Kailangan lang nating malakad ang mga papeles niya. Need din pala natin ang recommendation galing sa psychiatrist. Pero huwag ka na mag-alala. Nakausap ko ng friend ko. Aayusin na niya. Hihintayin na lang natin ang mga papeles. Salamat po, Tito Nel. Noon mo pa sana naisipang gawin yan. Hindi naman kita pinababayaan eh. Alam na alam mo naman na susuportahan kita. Gusto ko lang pong bigyan ng pagkakataon si Manang Regs, pero mukhang bigo po ako. Ay naku, ewan ko ba sa'yo? Hindi lahat deserve ang kabaitan mo. Kaloka ka. Hindi ka naman tanga at bobo. Napakabait mo naman kasi. Anyway, kumusta na nga palang matandang bruha na demonyo? Ay, may mga ginagawa po siyang kakaiba. Habang tumatagal po, mas nakakatakot ng mga hakbang niya. Basta, mag-iingat ka dyan. Tapusin na natin ang problema kay Manang Regs. Marami pa tayong naka-line up na project. Opo, Tito Nel. Kinabukasan nga ay lumakad kami ni Tito Nel papunta sa sinasabi niyang albularyo. Bagamat malayo yun, inisip ko na lang po na yun lang ang makakatulong sa amin para matulungan ang mga nabiktima niya at para makaligtas din ako sa masama niyang plano sa akin. Umabot ng mahigit 6 na oras bago namin narating ang albularyong sinadya namin. Hindi naman kami nahirapan na hanapin ang bahay niya. Halos bungad lang naman ang bahay niya. Bukod pa ron, kilala siya sa kanilang lugar. Marami rin kaming inabutang mga tao na nagpapagamot sa kanya. Pagdating namin doon, kaagad naman kaming inasikaso ng nag-a-assist. Hindi ko lang po alam kung ano siya ng albularyo. Kahit din po mahaba ang pila, pinauna na kami ng ibang nandoon. Nakilala rin po nila kung sino ako. Nang makaharap na namin ang matandang babaeng albularyo, tinitigan niya ako at saka siya biglang nag-sign of the cross. Napakunot pa po ako dahil doon. Plano ko pa lang po sana siyang tanungin nang maunahan ako ni Tito Nel. Pero hindi sumagot ang albularyo. Tumayo lang ang matanda at hinaplos-haplos ang mga santo na nasa harapan nila. Tito Nel, hindi ka po yata niya narinig. Narinig niya naman siguro ako. Ang lakas na nga ng boses ko eh. Bakit po hindi kanya sinagot? Lumapit lang po siya sa mga santo at hinimas pa niya ang mga yon. Hindi ko rin alam. Hintayin na lang natin ang sasabihin niya. Baka kasi may nakita siyang kakaiba sa'yo. Tinitigan ka lang naman niya bago siya nagkaganyan. Hindi po kaya ang dugong nananalaytay sa akin? Alam niyo na po, may dugong mangkukulam ako. Although mas pinili ng mga magulang ko ang manggamot, kakaiba pa rin po ang pamilya ko. Posible nga sinabi mo. Pero kung legit siya, alam niya na hindi ka naman masamang tao. Kinakabahan po ako kasi kung siya po nabihasa ay hindi kaya si Manang Regs. Paano pa po akong unang beses palang gagawin ng bagay na yun? Magtiwala ka lang sa sarili mo. Sabi mo nga nasa dugo niyo ang pagiging mangkukulam. Bukod pa ron, nagawa mo na ngang linisin ang mga ibinibigay niyang kung anik-anik sa'yo.
Sana nga po, para naman po matulungan ko na rin si Mr. Emar at Joanne. Huwag ka na masyadong mag-isip. Hindi kita iiwan. Tutulungan kita hanggat kaya ko. Salamat po, Tito Nel. Huminto lang kami sa pag-uusap nang biglang bumalik papalapit sa amin ang albularyong matanda. Hinawakan pa niya ang kamay ko at sinabing ako na ang susunod na mabibiktima. Sinabi niya rin sa akin na nasimulan na ang pag-aalay para makuha sa akin ang bagay na gusto ng mangkukulam. Pero mas nagulat po ako sa mga sunod niyang sinabi. Gusto raw makuha ni Manang Regs ang mukha ko. Bukod pa ron, nalalapit na raw ang unang kabilugan ng buwan ng taong yon, kaya nasa panganib ang buhay ng mga naunang biktima. Ano po ang ibig niyong sabihin? Mamamatay po ang nabiktima na niya? Pero may solusyon naman po, hindi ba? Ano po bang ginagawa niya? Anong inaalay niya sa demonyo? Anong paraan ng pangungulam po ang ginagamit niya? Teya, relax ka lang. Isa-isa lang ang tanong, baka malito si Manang. Pasensya na po kayo. Nabigla lang po ako. Gusto ko lang pong tulungan ang sarili ko at ang mga naunang biktima. Lalo na po at alam kong hindi po sila masasamang tao. Nginitian ako ng albularyo at sa kanya hinawakan ang kamay ko. Hinaplos din niya ang noo ko. Hindi ko po alam kung para saan yun. Pero pagkatapos nun, may kinuha po siyang kandila at papel. Tsaka po siya nagdasal. Nang makapagdasal na po siya, itinapat niya ang papel sa nakasinding kandila. Unti-unti naman pong nagkaroon ng kulay itim at hugis ang mga yon sa puting papel. Ilang sandali pa po ay nanlalaki ang mga matang hinarap po ako ng matandang albularyo. Hinawakan niya pong muli ang kamay ko at saka sinabi niya sa akin na delikado ang buhay ko dahil tapos na ang ginawang pag-aalay ni Manang Regs. Bukod pa ron, sinabi niya rin po sa amin na kailangan na po naming magmadali sa pangungontra. At alam daw po niyang kaya kong labanan ang kulam na ginagawa sa akin. Dahil bukod daw po sa dugong nananalaytay sa akin, likas daw po ang kakayahan ko. Nagbigay din po siya ng babala sa akin. Marami pang sinabi sa akin ng matandang albularyo. Itinuro niya rin sa akin ang pwede kong gawin para mapalaya na ang mga naunang biktima at maibalik ang kinuha sa kanila. May binigay din po siya sa aking medalyon. Sinabi niya rin po ang dahilan kung bakit hindi niya kayang labanan si Manang Regs. Bukod sa matanda na siya, mas mataas umano ang kakayahan at antas ng kasambahay ko. Matapos po yun ay kaagad kaming bumalik ng Maynila. Nakipagtagpo po kami kina Joanne at Mr. Emar. Habang nasa daan, hindi ko maiwasan ng mapaisip kung paano ko isasagawa ang lahat ng tinuro at mga sinabi sa akin ng matandang albularyo. Teya, ayos ka lang ba? Huwag ka na mag-alala. Matatapos na natin ang problema. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Nag-aalala lang po ako. Paano po kung pumalpak ako? Paano po kung mas lumala ang lagay ng mga kamag-anak nila Joanne at Mr. Emar? Paano kung... Masyado ka na namang nag-aalala. Maniwala ka rin sa kakayahan mo. Isa pa, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lalo ka na. Mabait at malinis ang puso mo. Isa pa pong iniisip ko, ano po kayang mangyayari kay Manang Regs? Hindi po kaya siya mapapahamak? Ay, hindi natin alam. Sa ngayon, mas importante ang buhay ng mga walang kasalanang biktima ng demonyong bruha na yon. Alam ko po yun, pero nag-aalala po ako kay Manang kahit papano naman po may pinagsamahan kami. Teya, ilang taon na kitang alaga. Halos ako nang gumabay sa'yo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit sumobra na naman ang kabaitan mo. Naku, baka lumagpas ka na sa langit dahil sa katangahan mo. Ay, kabaitan pala. Naku, nadulas ang dila ko. Okay lang po, Tito Nel. Alam ko rin po na may katangahan na nga ang mga desisyon ko. Nahihirapan lang po talaga ang puso ko na makakita ng mga nasasaktang tao. Lalo na po at napalapit na sa puso ko, kahit napakasama pa po niyang tao. Hay naku, kailangan mong baguhin ang ugali mong yan. Hindi na uso ang tanga ngayon. Tito Nel naman. Ang mabuti pa, umidlip ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag nasa Maynila na tayo, ha? Sige po, mas mabuti pa nga pong umidlip na muna ako kesa mag-isip po ako ng kung ano-ano. Ay sige na, pahinga ka na muna. Yun nga po ang ginawa ko, Miss Winnie. Ipinikit ko po muna ang aking mga mata at ipinahinga ang aking isip. Ilang oras ang lumipas ay ginising na rin ako ni Tito Nel. Nasa Maynila na kami, sa tapat ng isang restaurant. Natawagan na pala ni Tito Nel si Mr. Emar at Joanne, kaya nauna na sila sa amin.
Pagpasok namin sa restaurant ay natanaw ko na kagad doon ang dalawang naghihintay na makikipagkita sa amin. Kaya naman nilapitan po namin sila. Pagkaupo pa lang namin ay kaagad kong sinabi sa kanila ang mga sinabi ng matandang albularyo, maging ang mga babala niya sa akin. Kumusta ang naging lakad niyo ni Tito Nel? Maayos naman. Alam ko na ang dapat kong gawin pero may ilan pa siyang bilin sa akin. Bilin? Anong bilin? Kailangan nating isagawa ang pagbawi at pagkontra bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Bukod pa ron, sinabi niya rin sa akin na kakailanganin ko ng buhok mula sa naunang biktima. Nagbabala rin siya na kung papalpak ako, magagaya ako sa mga nauna. And in worst case scenario, mamamatay ako. May maitutulong ba kami sa'yo? Sabihin mo lang sa amin, hindi pwedeng isaalang-alang mong buhay mo. Kailangan yung samahan si Tito Nel dahil ang araw ng pagtutuos namin ay ang araw na kukunin si Manang Regs ng mga nakausap ni Tito Nel. Kailangan nating makorner si Manang Regs. Ngunit bago yon, kailangan ko munang bawiin ng kulam na ginawa niya sa mga kamag-anak niyo. Ano ba ang ginamit niya sa pag-aalay? Ang sabi sa akin ng matandang albularyo, magkaparehas na buhok ang ginamit niya. Pero ibang ginawa niya sa akin, mas higit na malakas, kaya hindi kayo pwedeng mahuli. Ganito ang gagawin natin. Ako na ang bahalang sumama sa mga susundo at kukuha kay Bruhang Regs. Mas mapapalagay ako kung may kasama na maiiwan sa alaga ko. Ako na ang bahalang sumama kay Nelson. Sasamahan ko na lang po si Ate Thea. Tutulungan ko na lang po siya sa gagawin niyang ritual. Salamat. So, all set na. Ayos na ba ang ganong setup sa'yo, Thea? Opo. Matapos po ang pag-uusap namin, umuwi na po kami sa bahay. Inabutan po namin si Manang Regs na nasa gilid. May sinusunog po siya roon. Mabaho at masakit po sa ilong ang amoy nun. Hindi naman po nakatiis si Tito Nel. Pagbaba pa lang po namin, kaagad niyang nilapitan ang kasambahay ko. Ano ba naman yan? Hoy, Bruha! Ano ba yung sinusunog mo? Napakabaho! Ang sakit sa ilong! Gusto mo yata magkasakit ang alaga ko eh! Ay, aswang! Bakit ba nanggugulat ka? Kanina pa ba kayo? Aba? Ano ngayon kung kanina pa kami nandito? Anong connect sa mabaho mong sinusunog? Hindi ko naman alam na nandito na pala kayo. Kung alam ko lang mamaya na sana ako nagsunog. Dami mong palusot. Ang sabihin mo, nananadya ka. Sumusobra ka na talaga. Huwag mo nga akong sagarin. Baka hindi ako makapagpigil at ano ang magawa ko sa'yo. At ano naman ang gagawin mo sa akin? Kakainin mo? Papatayin? O baka naman kukulamin at babarangin? Ano? Ano bang sinasabi mo? Hay nako, babalik na nga ako sa kusina. Gagawan ko na lang kayo ng merienda. Ipokrita. Parang hindi mo naman alam ang ibig kong sabihin. Tito Nel, tama na po yan. Pumasok na po tayo. Ang sakit sa ilong ng usok eh. Pasalamat kang bruha ka. Naku, nanggigigil talaga ako sa'yo. Gustong gusto kitang i-shoot sa drum na pinagsusunugan mo. Abay sige, subukan mo para makilala mo ang kinakalaban mo. Tama na po. Huwag po kayong mag-away. Sa tuwing nagkikita na lang po kayo, wala na kayong ibang ginawa kundi ang magbangayan. Pasensya ka na, Thea. Ang baho kasi ng ugali ni Nelson eh. Mas mabaho pa sa sinusunog ko. Aba! Sariling hininga mo lang ang naamoy mo, oy! Baka ang pagkatao mo naamoy ng ilong mo. Masangsang, maantot, nakakasuka. Tama na po. Mag-aaway na naman kayo eh. Please lang, Tito Nel, Manang Regs. Pagod po ako eh. Gusto ko pong magpahinga. Pasensya ka na. Sige, mauna na ako sa loob. Ipagtitimpla kita ng tsaa. Mabuti pa nga. Iniwan kami ni Manang Regs sa kinatatayuan namin ni Tito Nel. Nang masigurado ko nang nakapasok na po siya, tsaka ko sinabihan si Tito Nel. Napapailing pa po ako noon dahil panay ang hagik-gik ni Tito Nel. Alam ko po na talagang sinadya niyang inisin si Manang Regs. Lumipas pa po ang mga araw. Dumating na ang oras na aming hinihintay. Ang araw bago po ang kabilugan ng buwan. Naghahanda na po kami ni Joanne noon. Sinigurado po naming aayusin po muna namin ang pagbawi sa nagawa sa mga kamag-anak nila Joanne at Mr. Emar. Gumawa ako ng bilog gamit ang asin. Nagsindi rin ako ng 2 kandilang puti. Joanne, iabot mo sa akin ang buhok na hiningi ko sa'yo at saka ang dinikdik ng mga dahong nakalagay sa platito.
Ano-anong mga dahon ba ito? Mga halamang gamot at mga kakaibang kabuti. Saan mo naman po nakuha ang mga kabuti? May nabibili po rito sa atin? Humingi kami ng tulong sa matandang albularyong nilapitan namin. Mabuti na lang at handa siyang tumulong. Kahit hindi niya kayang labanan si Manang Regs, handa naman siyang tumulong sa abot ng makakaya niya. Talaga po? Naku, pagkatapos po nito sasadyain po namin siya ate para makapagpasalamat. Ako man, pupuntahan ko rin siya at pasasalamatan. Matapos ang pag-uusap namin, pinagpatuloy ko na po ang naudlot kong ginagawa. Iniabot sa akin ni Joanne ang bote ng pinaghalong halamang gamot at mga iba't ibang kabuti. Binuksan ko ang takip nun at saka pumikit. May inusal akong dasal na natutunan ko mula sa libro. Matapos ang pag-usal ko, kumuha ko ng konting mixture at pinahid yon sa buhok na galing sa mga naunang biktima. Nang mapahiran ko ang mga buhok, sinindihan ko ang 2 kandila. Tsaka ko tinaas ang 2 kong kamay at malakas na sinabi ang mga orasyong kailangan ko. Ilang minuto rin ang naging proseso nun at para tuluyang magkabisa ang orasyon ko, tinapunan ko ng abo ng mga palaspas ang mga buhok at maging ang 2 kandila. Namangha ako nang sumayaw lang ang apoy sa 2 kandila at hindi yun namatay. Kasabay nun ang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. Sigaw yun ni Manang Regs, kaya naman kaagad akong tumayo at pinaghanda si Joanne. Humanda ka na, Joanne. Mukhang nagsisimula ng umepektong pagbawi ng kulam. Opo, wag po kayong mag-alala. Nagdala po ako ng rosaryo. Handa po ako. Kaya po natin ito, Ate Thea. Hindi ko alam kung ano ang naging balik ng ginawa nating orasyon, pero sigurado akong natanggal ko na ang kulam na ginawa ni Manang Regs. Maraming salamat po, Ate Thea. Nasa ganoong pag-uusap kami nang bigla na lang sumulpot si Manang Regs. Parang hirap na siya sa paghakbang. Nagulat pa po kami nang makitang itsura niya. Parang unti-unting lumalaki ang braso niya at lahat ng parte ng katawan. Nangingitim din ang ilang parte ng balat niya sa braso at sa hita. Pero ang lubos na nakakapagpagulat po sa amin ay naglawlawan ang mga balat niya sa braso, maging ang tiyan niya. Anong ginawa niyo? Hindi. Ang makinis kong balat. Ang maganda kong katawan. Hayop kayo. Ikaw ang hayop. Binabawi lang namin ang ginawa mo sa mga biktima niyo. Demonyo ka? Magsilbi po sanang aral sa inyo ang pagkakamali niyong ito. Pati ba naman ikaw, Thea? Akala ko ba'y parang pamilya mo na ako? Bakit ayaw mo kong maging masaya at bata ulit? Bakit mo ginawa sa akin ito? Ginawa ko po ito dahil mahal ko po kayo. Ayokong patuloy po kayong mambiktima ng mga inosente. Wala naman po silang kasalanan sa inyo eh. Anong wala? Kasalanan nilang naging maganda sila habang ako naman napaglipasan na ng panahon. Isa lang ang gusto ko, ang maging maganda at batang muli. Anong masama roon? Masama po ang paraang ginagamit nyo. Hindi ko po alam kung anong klaseng pag-aalay ang ginawa nyo sa demonyo. Pero isa lang po ang alam ko. Gusto ko po kayong iligtas sa kumunoy na kinalalagyan nyo ngayon. Hindi! Sinungaling ka! Katulad ka rin nila! Dapat noon pa man ay tinapos ko na ang pag-aalay ng kaluluwa mo sa demonyo para mapasa akin ang maganda mong mukha. Kung alam ko lang na mas komplikado ka kaysa sa mga nauna, minadali ko na ang plano ko. Demonyo ka talaga? Walang utang na loob. Ang dapat sa'yo tamaan na lang ng kidlat at mamatay. Hindi mangyayari yon. Kaya wag ka nang mangarap pa. Akala nyo ba'y natalo nyo na ako? Pwes nagkakamali kayo. Sisiguraduhin ko na muli akong babata. Ako ang magiging pinakamagandang babae sa buong mundo. Patawarin niyo po ako, Manang Regs, pero hindi ko hahayaang magawa niyo ang bagay na yon. Bata ka pa, Thea. Kulang sa karanasan. Kaya paano mo naman ako mapipigilan? Kukontrahin mo ang lahat ng gagawin kong pangungulam? Nagpapatawa ka ba? Anong magagawa mo? Sa bait mong yan, imposibleng kayanin mo. Isa pa, mahina ka pa. Anong ipantatapat mo sa kinatatakutan ng mga manggagamot? Mahina pa nga po ako, pero mas higit po akong matalino kesa sa inyo. Kung inakala po ninyo na hindi ko kayang isarado ang kakayahan ninyo, nagkakamali kayo, Manang Regs. Hindi ko kailangan kontrahin ang lahat ng kulam nyo.
Dahil sa oras na maubos ang kandilang nasa likuran ko, tuluyan ng matatakpan ng bisa ng mga dasal na lalabas sa bibig nyo. Nangangarap ka ba ng gising? Hindi mangyayari yon at patutunayan ko sa iyon. Sela Armagia! Akala mo ba may bisa sa akin ang simpleng salita na yon? Pwes nagkakamali ka. Mapapasa akin ang mukha mo, lalo na at mag-aalas 12 na. Anong nangyayari? Bakit hindi nagkakaroon ng bisa ang mga sinasabi ko? Hindi ito maaari. Nagawa mo? Paano? Ano ka ngayong demonyo ka? Mas malakas kami sa itaas, kaya sumuko ka na lang. Hindi ako makakapayag. Kung hindi nagagana ang mga orasyon at panunumpa ko, mas mabuti pang magsama na lang tayo sa impyerno. Nagulat kami ni Joanne nang may biglang ilabas si Manang Regs mula sa kanyang bulsa. Isa yung kutsilyo. Napakapit pa sa braso ko si Joanne. Kumabog ang dibdib ko dahil doon. Mabilis na nilapitan niya kami habang nakataas ang kamay niyang may hawak na kutsilyo. Halos hindi na ako humihinga ng panahon na yon. Pero bago pa man siya tuluyang makalapit sa amin, bigla na lang dumating si Tito Nel at Mr. Emar. Dinamba nila si Manang Regs at kaagad na inagaw ang kutsilyo. Sa likod nila ay ang mga kukuha kay Manang Regs. Bruha ka talaga! Sasaktan mo pa ang alaga ko! Bitiwan mo ako! Hayop kang bakla ka! Bitiwan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Tumigil ka na, Regs! Nababaliw ka na talaga! Sakto pong dating nyo. Baka kung nahuli po kayo, napahamak po kami ni Joanne. Guys, madali kayo. Kunin na niyo ang bruhang to. Baka hindi ako makapagpigil eh. Saksak ko sa lalamunan niyang kutsilyong gagamitin sana sa alaga ko. Mabilis naman ang naging kilos ng mga kasamang lalaki nila Tito Nel at Mr. Emar. Kaagad nilang sinuot ang kulay puting jacket kay Manang Regs. Kaya naman hindi na nakapalagpa ang matanda kong kasambahay. Parang may itinurok din sila sa braso niya. Kaya halatang nanlalambot ang mga tuhod niya. Magkaganon pa man, panay pa rin ang pagpupumiglas niya. Nang maisakay na siya sa sasakyan, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko na nga rin po namalayang nakalapit na po pala sila sa amin. Napagtanto ko na lang po nang yakapin ako ni Tito Nel. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba ng bruhildang demonyo na yon? Hindi po. Ayos lang po ako. Hindi ko lang po inakalang ganun ang takbo ng utak ni Manang Regs. Oo nga po. Pasensya na po. Pero uuwi na sana ako. Gusto kong malaman ang kalagayan ng ate ko. Ako rin. Salamat, Thea. Salamat din po. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi pa rin po ako nagising sa totoong katauhan ni Manang Regs. Salamat din po, Tito Nel. Ikaw lang po talaga ang pwede kong pagkatiwalaan. Pangako po, simula ngayon ay makikinig na po ako sa lahat ng sasabihin po ninyo. Aba, dapat lang. Babatukan na talaga kita kapag di ka pa nakinig. Naiintindihan mo? Opo. Ay naku, bawas-bawasan mo kasi ang pagiging tanga mo. Ay, ang pagiging mabait mo pala. Opo, pasensya na po. Naku, ang sinasabi ko lang, alagaan mong sarili mo. Huwag kang basta-basta nagtitiwala, entiendes? Hindi na po. Kikilalanin ko po muna bago po ako magtiwala ulit. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Naging maayos na po ulit ang takbo ng buhay ko. Dinalaw din po namin ng magkasama ang matandang albularyo na nagturo sa akin ng paraan para mapawalang bisa ang mga kulam na ginawa ni Manang Regs. Isang araw humahangos na dumating si Tito Nel. Hindi ko po maintindihan ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko po ay may dala siyang masamang balita. At hindi nga po ako nagkamali. Ha? Nabalitaan mo na? Ang alin po? Wala na si Bruhang Regs. Namatay siya sa loob ng mental hospital. Ang sabi sa balita, may nakaaway siyang baliw at paulit na inuntog ang ulo niya sa pader. Ha? Paano nangyari yun? Pribadong institusyon po ang pinagdalhan natin sa kanya. Naku, walang gustong magbantay sa kanya. Lahat daw kasi tinatakot niya na iaalay sila sa demonyo. Mukhang tuluyang nawala na nga sa katinuan ng isang yun. Kawawa naman. Ang gusto ko lang naman ay gumaling siya at makapag-isip ng tama. Paano humantong sa ganito? Bagay lang yun sa kanya. Wala kasi siyang puso. Karma ang tawag dun.
Sa ngayon po ay hindi ako kumukuha ng kasama sa bahay. Pinalipat ko na lang po ang manager ko sa bahay. Mabuti na lang po talaga at nakumbinsi ko siya. Gumaling na rin po ang anak ni Mang Emar. Ganon din ang ate ni Joanne. Kaya kahit nakakalungkot ang pagkawala ni Manang Regs, alam ko rin naman po na kasalanan niya yun. Sinubukan ko po siyang iligtas sa kumunoy na kinalalagyan niya. Pero wala ring nangyari. Sa nangyari sa buhay ko ay marami po akong natutunan. Isa na po roon ay huwag masyadong maging mabait at mapagtiwala kaagad. Hindi natin alam kung ang pinapakita ba sa atin ng isang tao ay totoo. Sa mga tagapakinig po, sana ay marami po kayong natutunan at nakuhang aral sa kwento ko. Alam ko na marami po sa inyo ang nagsasabi na tanga ko sa pagtitiwala ko kagad sa bagong kakilala pa lamang. Pero isa po yun sa naging desisyon ko noon. Ginusto ko rin po kasing piliin na makatulong sa abot ng makakaya ko. Nais ko po palang magpasalamat sa inyo, Miss Winnie. Maraming salamat po sa pagbabasa ng istorya ko. Sana po ay marami pa pong magbahagi ng kwento nila sa inyo para may abangan na naman po kaming mga tagapakinig. God bless you po and more power. Ang isa sa inyong masugid na tagapakinig, Thea. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Lorna Lobrigo, kay Ayesa Eunice Madarang from Rizal, kay Jervy Torres at sa Evangelista at Torres family. Shoutout din po kay Jenmer Garcia, kay Maxwell Lorenz Serrano, kay Kate Samantha de los Reyes, kay Jelica Fortuna Nunez. Hello din po kay Araceli Horolan, kay Sir Jaime Constantino na matyagang nagkokomento po ng kanyang saloobin sa kwento natin, kay Precious KM Catalogo, kay Arlene Castro Ramos, kay Gladys Desengaño at Desengaño family sa Cavite. Shoutout din po kay Jennifer Lopez, kay Junice de la Cruz at sa asawa niyang si Don J na lagi raw pong nakikinig sa atin. Salamat po sa inyo. Hello din po kay Chichay na idol daw po ako sa ganda ng boses ko. Nako, salamat po sa papuri at nakakataba po ng puso ang ganitong komento. Shoutout din po kay Raquel Pasamonte na 1 year na raw pong nakikinig at nakasubaybay sa atin dahil nakakagana raw pong magtrabaho ang ating channel. Hello din po kay Lina Rhea Sekig at sa anak niyang si Rhean Rose Agustin, kay Aramic 17, kay Ronalyn Rodriguez from Aklan. Hello din po kay Arlene Mahinay at sa mga kasamahan niya sa work na sina Kuya Jomar Monge, kay JC Dehito, Jonathan Solitario, Rodolfo at Annalisa Espanyola, kay Kuya Dennis Joshua at Ate Joy Jimenez. Salamat po sa pakikinig niyong lahat. Shoutout din po kay Mika Balagot from Dubai, kay Lani Soriano, kay Amanda Joyce Page, kay Ira Joyce Manalo, kay Adeline Fahilangco, kay Marisa Palana, kay Yamat sa unikaihan niya na si Hailey Simbahon. Hello po sa inyo dyan. Kay Cataleja Soto at kina Aaron, Angelo James, kay Missy, kay Mama Gina, kay Junel, kay Divine at Junjun from Dumaguete City. Hello din po kay J.M. Barbero, kay Ma'am Lydia Lopez, kay Lemse, kay Ana Marie Perez at kay Jean de la Cruz at Bansa Geometry from Hong Kong. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan nyo pa rin po sana ang mga susunod nating upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para mabilis nyo itong makita. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin ay ma-reach ang 100k subscribers. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.